na yun pala ay nandyan na sa ating harapan. Okay? Ang kailangan lang nating i-recognize ay ang Diyos na nagbibigay sa atin. Okay? Love the blesser, not the blessing. Serve the provider, not the provision. Amen? Number 4, progress. God gave us the best of the land. He only planned good things for us. Just like the Israelites when they were brought out of Judah and was brought to Egypt during the time of famine, God gave them the best of the land. But don't you know that there is something better than Egypt? Okay, you remember the story? Kaya napunta sa Egypt ang mga Israelita kasi nagkaroon ng famine sa land of Judah. Nagkaroon ng taggutom. Sa pamamagitan ni Joseph, nadala niya ang lahi ng mga Israelita sa Ehipto nang sa ganon hindi nila maranasan yung nangyayaring taggutom. Ngayon, nung dinala sila sa Ehipto, lahat ng karangyaan, lahat ng magagandang bagay, naranasan din nila. To the point na natili sila doon for 430 years. And even despite the fact na para maranasan nila yung so-called karangyaan na nararanasan nila, it's okay for them na ma-enslave sila o maalipin sila, okay lang. Tama? Bakit ko sinabing okay lang? Kasi nung sinabi ng Panginoon, mga anak, dinala ko lang kayo dyan for the meantime. Para maranasan nyo yung karangyaan na yan, para hindi nyo maranasan yung nangyayaring tagutom. Pero meron akong plinano na mas maganda para sa inyo. Gusto ko kayong dalhin dito sa promised land na to, para sa ganon, kung ano man yung mas maganda pa kesa dyan, yun ang maranasan nyo. Tama? Pero, dahil masyado na silang na-inlove sa anumang karangyaan na dinaranas nila nung time na yon, dun sa blessing na kanilang nararanasan nung time na yon, sabi nila, Lord, okay na kami dito. Okay na po kami dito. Kahit wag niyo na po kami dalhin doon. Sabi ng Lord, pero mga anak, pag dinala ko kayo doon, magkakaroon kayo ng oras para sambahin niyo ako. Magkakaroon kayo ng pagkakataon para papurihan ako. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na maging boss kayo ng sarili niyo. Hindi katulad dyan na inaalipin kayo. Ay, sagot ng mga Israelita, hindi, okay lang po kami dito, pwede na po kami dito. Well, at least most of them. Yun ang naging sagot nila. They stayed there for 430 years and God asked them to leave the best of Egypt and go to the best of His land and plan. Ito ang struggle ng mga tao, even ngayon. Because we are now living in a comfortable atmosphere, dun sa blessing na ibinigay ng Lord sa atin, there is a tendency for us na makontento na tayo kung ano ang meron tayo. But because God is a progressive God, sabi niya ganon, I have planned something better than what you have right now. Pero para makuha mo yun, gusto ko na umalis ka dyan sa comfort zone mo. Alis ka muna dyan, puntahan natin yon para makuha mo yung sinasabi kong pagpapala sa'yo. Ayan na ang problema, Panginoon. Komportable na nga po ako din ayaw ko na nga pong umalis dito. Okay na nga po ako dito, ayan may TV na ako, may VCR ako, VCR pala, VCD, DVD player na yan, MP3 pa, may karaoke pa yan, Lord. Tignan nyo naman yung aking rep, mataas-taas na rin. Pag binuksan naman po, hindi lang naman tubig na laman yan. May kape pa ako sa tokador. At may painitan pa, may microwave pa ako. May kotse pa ako, Lord. Wala na akong hihilingin. Okay na po ako din Diba? Wag niyo naman po akong tanggalin na dito, Lord. Imagine niyo, papupuntahin niyo ako doon ano naman ang mapapala ako doon? Diba? Anong maaabutan ko doon? Probinsya pa yata yan. Diba? May kuryente ba dyan, Lord? Alam mo naman, pagka nalobat na ako, kailangan kong charger. Diba?
That is the problem of the people nowadays. We are so comfortable with what God has already blessed us that when He asks us to be uprooted from that place and bring us to a better place, we say, wait, Lord. I am so happy with what I have right now that it's okay if I do not experience whatever plan that you have for me anymore. Yun na lang sa future, anak ko, Lord, baka sakali magustuhan niyang ma-uproot. Pero ako, okay na ako dito, Lord. You see, God is a progressive God. He doesn't desire for us to stay with whatever it is that we are experiencing right now because He wants us to progress, to go a step ahead, a mile ahead again with Him. Sa anumang iplinano niya para sa atin. Bakit? Because He know na kung anuman yung joy na na-experience, yung anumang happiness na na-experience natin ngayon, meron pang mas na ma-experience natin dun sa pagdadalhan niya sa atin. God gave them the best of Egypt for the now. God is giving us the best of Egypt for the now. But when God is giving us the best of plan, do we really say, thank you, but no thanks? I like what I have right now. Yung ba dapat yung maging attitude na i-adapt natin sa Panginoon? If that is the kind of attitude na i-adapt natin sa harap ng Panginoon, then we will never progress. Hindi tayo uunlad, hindi tayo ma-develop. Sometimes when God bless us, our heart gets stuck with the blessing and we stop following God. Yun ang nangyayari doon. Dahil nakontento na tayo sa blessing na kinalalagyan natin ito, tumigil na tayo doon sa pagpapalang yon at tumigil na rin tayo sa pagsunod sa Panginoon. Don't you know that the greatest blessing is the blessing of God? The blessing of the presence of God. God gave us a job. Uy, I like this job. I am earning a lot with this job. Compared to other job, this is a heaven job. This is a desirable job. This is a envious job o kainggit-inggit na trabaho tong meron ako. Kainggit-inggit ang sweldo ko kasi kumpara sa iba, sila minimum wage lang. Ako far from minimum wage ang sweldo ko. Sabi ng Panginoon, ilalagay kita dyan para masagot yung pangangailangan mo ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, mananatili ka na dyan. Okay. Remember po, I gave you the testimony before on how I was able to get in sa Teletech. Diba, kinuwento ko na sa inyo noon na labag sa loob ko ang pagpasok ko doon. Remember? Pero ipinaliwanag sa akin ng Panginoon na kailangan mo magtrabaho kasi bibili kayo ng building para sa akin and tatanggalin sa inyo kung ano man yung natatanggap nyo and aside from that, kailangan nyo pang magbigay. So, lumuwag ang loob ko sa pagtatrabaho ko. Pero hindi naaalis sa likuran ng aking isipan na ako ay panandalian lang doon. Okay? So, tuwing may naririnig akong alingas-ngas na mag-iiba yung metrics, mag-iiba yung ano nila, may mga matatanggal na ganyan, tinatanong ko, Lord, oras ko na ba? Alam niyo po, ang Panginoon, simula nung ikasal kami ni Pastor, yun pong pinagdadaluyan niya ng pagpapala sa amin, is always different from year to year. There are times na aabutin siya ng 2 years, 3 years, pero laging yan, pag natapos na rito, meron siyang ibang ipapalit. Ganun lagi ang ginagawa niya sa amin. But if there is one thing that I thank God kasi yung heart namin hindi nagiging so in love dun sa pinagdadaluyan niya ng pagpapala na yon, to the point na ayaw na naming bitawan pag sinabi na ng Panginoon na it's time to let go. What is my point here?
My point here is that because God is our provider and because He wants us to progress from one level to the other, He wants us to go from one dimension to the next dimension, wag nating hayaan ang sarili natin na mapako tayo sa kung ano tayo ngayon at kung ano ang meron tayo ngayon dahil sa tingin natin maganda na yon para sa atin. Matuto tayo na pagkatiwalaan na Panginoon na kung maganda ang kinalalagyan natin ngayon, pag inaproot niya tayo doon, dadalhin niya tayo sa mas maganda. Amen? When God gives you blessing, don't love the blessing. Love the blesser. Okay? So number 5, last. Pagod na ba kayo? Are you sure? Kasi malapit nang maubos yung boses ko. Okay, number 5, purpose. Most people nowadays are living their lives aimlessly. Would you believe that? Or do you believe that? Anong ibig sabihin? Karamihan ng tao ngayon, namumuhay sila na parang walang direksyon ng kanilang buhay. Ang dami mong makikita ngayon, especially sa mga kabataan, na they are walking like zombies. Tignan niyo po yung katabi niyo. Baka mamaya pala, may katabi pala kayong zombie. Bakit ko po sinabing zombie? Kasi, kahit mismong Kristiyano, uma-attend na sila sa church at lahat-lahat, nakakarinig na sila ng salita ng Diyos at lahat-lahat, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano ang dahilan at sila ay nilikha ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano yung destiny na inilaan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya hanggang ngayon, nananatili silang mamuhay sa isang uri ng pamumuhay na walang direksyon. They walk aimlessly with their lives, living day after day, waking up in the morning and sleeping at night without really knowing why are they really there? Why were they created? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Ang daming tao ngayon, kahit nakapag-aral sila, kahit nakatapos sila, kahit na nga sila ay may mga naka-attach na mga laude-laude, sa mga pangalan nila. But if you are going to ask them, what is the purpose of your life? They will not be able to answer you. The most that you will hear from them, oh, the purpose of my living is I want to contribute to the community that I am living right now. I want to contribute to my country. How are you going to contribute? Oh, I'm going to be a better person. I'm going to get a job. I'm going to get paid by it. I'm going to have a family. I'm going to raise up my children as good citizens as well. Pag-iisipin mo yung mga ganong uri ng kasagutan, is that really your purpose in life? Are you really created for that particular purpose only? Yung bang ipinanganak ka, lumaki ka, nag-edad ka, tumanda ka, namatay ka, na hindi mo man lang alam bakit ka nga ba sumingaw dito sa mundon to? Diba? Naranasan na po ba natin, nag-isip-isip tayo sa ating buhay, bakit nga ba ako create? Alam niyo po ba yung mga taong nagpapakamatay? Nagpapakamatay sila because they think that they are useless. That there is no need for them. That their life is, alam mo yun, walang kwenta. Kaya sila nagpapakamatay. That there is no more point in living in life because they don't have a purpose. But because God is a God of purpose, God is the center of our whole being. He did not just create us out of His whim. Ano yung out of His whim? Ibig sabihin yung parang lang, wala lang. Gusto kong i-create to, gusto kong gagawa ko ng tao, gusto kong maging pangalan niya si Jen.
Wala lang, type ko lang. O, ganito yung tsura niya. O, yan. Maliit, kulot ang buhok. Yan. Diba? Ganun lang. O, gusto ko, sige, patatapusin ko siya ng pag-aaral. Pag-aayaw ka na, okay na, bahala na siya sa sarili niya. Pag nandun na siya. No. That is not God's design for us. He has created us for a purpose. Amen? When God decided to create man, He said, we are going to create man after our own image and after our own likeness. Amen? Which means, God has created us, giving us the same kind of character that He has, giving the same kind of personality that He has, giving us the dominion and the power and the authority that He have. Yun ang purpose niya. He is going to make a miniature of Him. That is the purpose of why we are created. So that He can make, or He can, replicate. Yun ay marami, no? So that He can replicate Himself through us. Amen? Hindi po ibig sabihin na dahil create tayo ng Panginoon sa ganong purpose, mga Diyos na tayo. Okay? Not because we already have Christ in our life, we are already God or little gods. No. That is not the point. Okay? The point here is God is wanting to see His reflection in each and every one of His creation. We may not be God because God lives in us, but because God lives in us, we serve His purpose here on earth. Tayo yung vessel niya. We are His partner in establishing His kingdom here on earth. Hindi niya naman sinabing, ang puno ay created being. Ang isda ay created being. Even ang kuto ay created being. Pero yung bang mga yon, create niya na ayon sa kanyang image and likeness? No. Sino lang ang create niya ng naayon sa image and likeness niya? Tayo lang. 'Di ba? Bakit? Because we are special in God's heart. We are special in His life. He first gave us peace, then protection, then provision, so that we will continue to progress in fulfilling His mandate. That is His purpose. He gave us everything so that we can do our assignment without difficulties because we fully trust in Him. God did not just allow you to come here on earth for nothing. That is not true. You are special in His sight. He has created you because He wants you to be His representative in His creation. We are holding a special position in the eyes of God. We are His ambassadors. Hindi lang po tayo ipinanganak dito sa mundo at mamamatay dito sa mundo nang wala lang. Lahat po tayo ay nilikha ng Panginoon dahil ang gusto niya, tayo po ang magre-represent sa Kanya dito sa lupa. Na anuman yung gusto niyang mangyari, tayo ang kikilos sa Kanya. Katulad sa isang organization, merong board of directors. Sila ang policy-making body. Sila ang gumagawa ng batas. Katulad po sa atin. Merong presidente, merong House of Senate, meron pong House of Congress. Tama? Sila ang gumagawa ng mga batas. Sa batas na yon, sila rin po bang nag-i-implement? Hindi. Ang nag-i-implement nun, yung mga ibang tao sa government. Ibang agencies ang nag-i-implement sa bawat batas na ginagawa nila. Ganon din po ang Panginoon. Sila ang gumagawa ng batas at tayo ang implementor nun dito sa lupa. Is that an important position or not? So why do we say that we do not have a purpose for living? Kung ang bawat tao na makakasalamuhan natin and we are able to discern that they are already hopeless in life and thinks that there is no more point in living, kung maaari lang sana na sabihin natin sa kanila, you are special in God's eyes.
Hindi ka niya create para lang magpakamatay ka o magdusa ka at magpakamatay ka. Kundi create ka niya kasi meron siyang dahilan at meron siyang mahalagang assignment na ibibigay sa iyo. Tama? Now, what do we do as a church? As a church, because God has already given us these 5 promises, He has given us His peace, He has given us His protection, He has also progressed our life, and He has also given us His provision. Then we have to serve His purpose. Amen? Lahat ng ito ipinagkaloob ng Panginoon para ipakita niya sa iyo na ikaw ay isang espesyal na tao para sa Kanya. Na kahit sino sa atin dito ay hindi baliwala sa Kanyang mga mata. Dalangin ko po na ang bawat isa sa atin ay magising sa katotohanan na kung ang Panginoon ipinagkaloob niya na ang lahat ng bagay na ito sa atin, sana naman mabuksan ang ating puso at magkaroon na talaga tayo ng desisyon na talagang tumugon sa Kanyang katawagan sa ating buhay. Amen? Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin. Thank you, Jesus. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong mga salita. Ama, salamat nga po sa mga pangako na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito, O Diyos. Salamat nga po, Panginoon, na patuloy niyo pong pinapatunayan sa amin kung gaano kalaki ang pagmamahal niyo sa amin, O Diyos. Salamat nga po na patuloy niyo pong pinapaalala sa amin na meron po kayong dahilan kung bakit kami nga po ay nilikha ninyo, O Diyos. Salamat nga po na patuloy niyo ipinapakita sa amin, Panginoon, na sa pamamagitan ng inyong dugo, Panginoon, kami po ay inyong iniligtas at ililigtas niyo rin po ang aming sambahayan, O God. Lord, salamat nga po na binigyan niyo kami ng pagkakataon upang ihanda ang aming pamilya, Panginoon, para sa pagdating ng inyong pagpapala. Nang sa ganon, ito po ang aming makamtan, 10 ng aming pamilya at mahal sa buhay, at hindi po ang sumpa na kabaliktaran nito, O Diyos. Salamat nga po na kami pinigyan niyo ng pagkakataon upang ihanda namin ang aming sarili at aming pamilya, O God. Maging ang inyong sambahan, O God. Help us to make a difference, O Lord. Help us to step forth our faith, O God. Salamat nga po, Panginoon, na hindi na po kami magpapabagal-bagal pa o magpipetiks-petiks pa sa aming buhay, O God. Kundi bagkus, maging eye-opener sa amin ang mga salita ninyo na binitawan niyo po sa amin, Panginoon, upang kami nga po ay kikilos at tataliman na sa inyong katawagan sa aming buhay, O God. Lord, tunay nga po na walang anumang kadahilanan ang pwede namin gamitin, Panginoon, para po maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, para kami nga po ay ma-excuse sa anuman pong mga bagay na ipinagagawa niyo po sa amin, Panginoon. Ama, sa amin pong pagbibigay muli ng aming sarili sa inyo, Panginoon, at lahat-lahat ng meron sa amin, O Diyos. Tunay nga po na kami ay tutulungan ninyo, Panginoon, na maihakbang namin ang pananampalataya at ang desisyon na aming ginagawa, O Diyos, na ito po ay hindi lamang produkto ng aming labi, Panginoon, kundi ito po ay magiging produkto ng aming puso at ng aming spirito, O God. Salamat nga po na patuloy niyo kaming pangungunahan sa lahat ng aming gawain, O God. Salamat nga po na patuloy niyong ipapaalala sa amin na ang lahat ng pagpapala na iginawad niyo sa amin, Panginoon. Anytime na gusto niyong bawiin ito, Panginoon, ay hindi po kami sa second thought, O God, o mag-aatubili. Bagkus, Panginoon, ito po ay raka-raka naming ibibigay sa inyo, O Diyos, pagkat ito po ay nanggaling sa inyo. Whether there is an excess of what you have blessed us, O Lord, or none, we will be willingly giving it back to you, O Lord, because you are the one who have given it in the first place, O God. You are our provider, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng kung ano man ang kailangan namin. Even before we have spoken, you have already given, O God. Salamat nga po, Panginoon, na hindi po kami mahihirapan sa paglapit sa inyong harapan, na hindi po kami mahihirapan sa paglapit sa inyong trono, Panginoon. Pagkat as we are willing to give back, Father God, the things that you have given us, this is a sacrifice of worship unto your sight, O God, that you will take joy, Father God, with this kind of worship, O God, from our heart. Thank you, Lord, sa patuloy na pagdaloy, Panginoon, ng tubig mula sa inyong banal na trono. Salamat nga po na ito po ay patuloy na magbibigay ng buhay sa amin at magpapalakas sa amin, O God.
Hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa mga susunod pang araw, Panginoon, hanggang sa muli po tayong magtagpo-tagpo, Panginoon, kasama po ng aming mga kapatid, O Diyos. Muli po, Panginoon, salamat sa pagpapalakas na iginawad niyo po sa amin. Salamat nga po na ang mga salita niyo ay siyang magiging matibay na sandata na pwede po namin gamitin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. At ito po ay siyang magiging alaala, patuloy na alaala para sa amin ng inyong pagmamahal, O Diyos. Salamat nga po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.